Fuck that bastard. Nanggigigil talaga ako sa ex ng asawa ko. Kung alam ko lang na kanina pa pala namin kasama ang walang yan na yun, kanina ko pa sana siya sinapak. Oo nga at part lang siya ng nakaraan ni Raquel. Pero hindi pa rin matanggap ng isip ko na ilang beses na may nangyari sa kanila ng asawa ko. Fuck! Ayoko mang tanggapin pero nagseselos ako sa nakaraan. Don't get me wrong. Mahal na mahal at tanggap ko ang asawa ko kahit hindi na ako nakauna sa kanya. Pero wala na ako magagawa at nakakasar talaga yun. Sisiguraduhin ko na mabuburan sa isipan ng asawa ko ang nangyari sa kanila. Papalitan ko ng magaganda at masasayang alaala namin and I'll make sure na ang akin lang ang hahanap-hanapin niya. Napangisi naman ako sa naisip ko. Nakakaasar pa talaga yung kung paano niya tingnan ang asawa ko kanina. Obvious naman na may gusto pa rin siya sa maganda kong asawa. Sorry siya. Akin lang ang mahal kong asawa. Pinagsusuntok ko ang pader para lang mailabas yung selos at galit na nararamdaman ko. Kulang isang suntok na ibinigay ko sa gago yun. Pasalamat siya nandun ang asawa ko. Kaya kahit papano nagpigil pa ako. Fuck, I need my baby now. I dialed my wife's number and told her to come in my office. I need to come and I need her. Siya lang ang makakapagpakalma sa akin. Baby? Baby, oh my gosh, what happened to your hand? Bakit puro dugo? Natatarantang tanong ng asawa ko. She's very beautiful kahit ano pang maging ekspresyon ng mukha niya. Hinapit ko siya sa baywang at pinaupo sa lap ko. Baby, gamutin ko muna yung kamay mo, please. Nag-aalala ako. Isa sa rason kung bakit mas lalo ko siya minahal dahil napaka-maalaga at maalalahanin. I'm fine, wife. Kailangan ko lang talaga mailabas ang galit ko. Don't worry. Malayo naman ito sa bituka. Hinampas naman niya ako na mahina sa aking braso. Loko ka? Pinag-alala mo ko. Sinuntok mo ba yung pader? O may ibang tao ka na naman na sinuntok? Umayos ka ha? Mahal na mahal ko talaga ang babaeng to. Ang cute mag-alala. May kasamang pagbabanta. James, please bring here the medicine kit and lock the door when you leave. Copy, sir. Nadala naman agad ni James ang medicine kit. Alam niya ang gagawin niya. Bawal siyang tumingin sa asawa ko. Nahihiya naman ang asawa ko ngayon dahil nakita ni James na nakakandong siya sa akin. I don't care. Gusto ko ganito lang kami. Binilinan ko naman si James na huwag magpapapasok ng kahit na sino. Hindi naman nagtagal si James. Lumabas din agad at inilak nga ang pinto. Akin na baby, gagamutin ko yung sugat mo. Kinuha niya ang aking medicine kit pero hindi ko ibinigay. Hinawakan ko ang mukha niya at agad ko siyang hinalikan at ipinaramdam ko kung gaano ko siya kamahal. That's it, baby. Don't forget this moment. Ako lang ang makakapagbigay sa iyo ng ganitong satisfaction. Sabi ko sa kanya, dami mo talagang alam? Oo na, ikaw lang naman talaga makakapag-satisfy sa akin ng sobra. Noon pa man. Andito na ako ngayon sa station ko at kakaibang tingin ang binato nila sa akin. Kumalat na kasi ang balita nang nangyari kanina sa pantry. At si Elena ay ubod ng sama ng tingin sa akin ngayon. Hay, maduling ka sana. At syempre ang kumare kong expired na si Letty, hindi pa huli sa balita. Talagang kinulit niya ako ng kinulit. Hoy, ikaw Mare ha, may hindi ka sinasabi sa akin. Kanina mo pang iniiwasan ang tanong ko. Kaya ba lagi kang wala tuwing lunch kasi nandun ka sa super hot mong jowa? Babe, tawag ni Joe kay Letty. Che, manahimik ka dyan. Huwag mo ko ma-babe ha. Dahil dyan sa kalaldalan mo na issue tuloy tong best friend ko. Nasa pakpang kaibigan natin si Paring Justine. Sorry na nga, okay? Huwag ka namang pumuri ng ibang lalaki. Mas gwapo naman ako dun, no? Buisit ka? Nagseselos ka na naman tapos aanakan mo na naman ako? Napangiwi naman ako sa dalawang to. Para magtropa lang. Ay naku Mare, huwag mo nang pansinin yan si Joe. Mula ngayon hindi ko na siya asawa. Magkapit bahay na lang kami. Babe naman. Ano na sis, malapit na ako magtampo talaga sa'yo. Napahinga naman ako na malalim. Si Diri ng ama ng mga anak ko. What the heck? Ano? Hindi nga sis. Kaya naman pala pagkakagwapo at kaganda ng mga inaanak ko. Napakagwapo naman ng tatay. Shh! Hinaan mo nga yung boses mo. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Tsaka parang sinabi mo naman na ang pangit ko. Ay sorry naman sis, ang ibig kong sabihin. Ang ganda ng combination ng jeans nyo. Promise me to keep your mouth shut ha? Lalo na yung asawa mo. Naku makukurot ko talaga kayo. Hindi naman kailangan ipangalandakan sa lahat na siyang ama ng kambal ko. Low-key lang tayo. Don't worry sis.
Pag nagdaldal yung asawa ko, ibang bibig ang isasalpa ko dyan. So paano pala nangyari? At biglang siya naging ama ng mga anak mo? Seryoso, bukod sa nagjugjugan kayo, di ba si Justin ang boyfriend mo noon? Alam mo naman yung panloloko sa akin noon ni Justin, di ba? Noong naghiwalay kami, pumunta ako sa isang isla. Para makalimot, kahit saglit at doon ko siya nakilala. At ayun nga, nabighani ang lolo mo sa kagandahan ko. Nanigurado talaga. Inanakan agad ako. Kiniwento ko kay Letty lahat na nangyari sa amin. At nabanggit ko na rin na kasal na kami ni Drin. At ang bruha halos maglupasay sa sobrang kilig. Panigurado daw na masusundan na daw ang kambal, pero ako, hindi ako sigurado. Dahil hindi naman talaga ako gumaling sa dati ko pang sakit. Talagang itinadhana lang siguro ni Lord na isilang ang kambal sa pamamagitan ko. At sobrang ipinagpapasalamat ko na yun. Hindi na rin ako nag-e-expect na masusundan ng kambal. Pero kung loloobin ng Panginoon, malugod ko pa rin tatanggapin. Mas lalong umugong ang bulong-bulungan ngayon tungkol sa akin dahil sa pangyayari sa pantry. Ngayon ay napangalanan na. Kabit ako ng CEO ng JC Electro World. Kaya naman daw pala palaging napupuri at approve ang proposals. Dahil kaplit daw ay ang katawan ko. Grabe talaga ang chismis, madaming dagdag. Of course, it's not true. My team, my seniors and Drin knows how I work hard for our projects. Kung sino pa talaga ang walang alam, sila pa ang madaming sinasabi. Buti na lang maganda ako kaya hindi ako magpapaapekto sa mga paratang nila. Hindi ka na ba nakontento kay Justin? At sa malaking isda ka na naman kumabit ngayon. Justin? Anong alam niya sa amin ni Justin? What do you mean, Elena? Nagtataka kong tanong. Si Letty, Joe, James at Drin lang ang nakakaalam ng mag-ex kami ni Justin. Nginisian niya ako at tiningnan ng nakakainsulto. Nagmamaang-maangan ka pa din? Ha? Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang kapatid ko. Yun ay dahil sa'yo. Dahil sa'yo, lumaking walang amang pamangkin ko. Sa itsura mo ngayon, halatang hindi mo maalala kung sinong inagawan mo. Madami-dami na ba sila, ha? Pues ipapaalala ko sa'yo. Inagawan mo lang naman ang asawang Ate Elisa ko. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nawawala siya at ang anak niya. Anak ng... Ako pa talaga ng agaw? How come? So kapatid ka pala na malantod na yon. No wonder. Huwag mong insultuhin ng ganyan ng ate ko. Ikaw ang malandi. Halos mapatid na ang ugat niya sa leeg sa sobrang galit niya sa akin. Andito kami ngayon sa hagdan sa fire exit kaya walang ibang tao dito. Paano mo naman nasabi? Grabe talaga yang Ate Elisa mo, no? Ganyan talaga ang kwento sa'yo? Ako pa talaga yung nang agaw ng boyfriend, ha? Ang lala pala talaga ng sakit niyo sa pag-iisip. Galing man baliktad ang kwento. Hindi totoo yan at walang sinabi si Ate Elisa sa akin na ganyan. May ibang nakapagsabi sa akin at narinig ko kay Kuya Justin nung malasing siya na ikaw pa rin ang mahal niya. Narinig yun ng ate ko. Kaya umalis siya kinabukasan kasama ang anak nila. At naniwala ka naman kagad sa kwento ng iba. Hindi mo nga alam ang buong pangyayari. Para sabihin ko sa'yo, ako ang original na girlfriend ni Justin. 3 years na kami magkarelasyon at alam yun ng Ate Elisa mo. Pero anong ginawa niya? Na in love pa rin siya sa lalaking hindi naman kanya. At yung anak nila, bunga yun ng pagtataksil nila sa akin. Kaya huwag kang umasta sa akin ngayon na parang ako pang maruming babae. Ako ang inagawan dito, hoy. Bakit hindi mo alam ang totoo? Alamin mo. Hanapin mo yung kapatid mo at tanungin mo siya. Tanungin mo si Justin at tanungin mo lahat ng katrabaho namin noon. Sa kumpanya para hindi ka naman walang kalam-alam. Nanggigigil talaga ako. Hindi siya nakaimik sa mga sinabi ko. Ano ka ngayon ha? Tinalikuran ko na rin siya. Ang dami ko nang nasayang na oras sa kanya, buti na lang talaga. Marami akong naipong ganda. Dumiretso ako sa opisina ng asawa ko para magpahupa ng inis. Baka masungitan ko pa mga katrabaho ko. Ma'am, hindi ko pinansin si James at dire-diretso lang akong pumasok sa loob. Napataas naman ang kanang kilay ko na makita kong may katawanan na malandi kong asawa. Isang maganda, sexy at matangkad na babae na palagay ko isang model. Nagulat naman si Denise sa pagkakakita sa akin. Baby, bakit nandito ka? Bakit? Bawal na ba? Parang aabot na ata sa poste ng Meralco ang pagtaas ko ng kilay. Hindi, ang ibig kong sabihin, nagulat lang ako sa pagdating mo. Sino namang hitad na to? Nakataas kilay din siyang nakatingin sa akin at parang nagtataka din kung sino ako. May bisita ka pala, nakakaistorbo ata ako. No, baby. Okay lang kahit nandito ka, hindi naman siya magtatagal dito. Who is she, Drin? Flavor of the month mo. Parang nagpanting ang tenga ko sa narinig. Honey,
Shut up! Honey? Tiningnan ko ng masama si Drin. Ako ang baby tapos meron pa palang honey? Baby, Hanilin talaga ang pangalan niya. Huwag mo akong pag-isipan ng masama dyan. So, ano naman kung Han ang pangalan niya? Kahit tawagin mo pa siyang sweetheart o darling, wala akong pake. Mainit na nga ang ulo ko kay Len natapos ang asawa ko, makikita ko pang nakikipagharutan. Kahit mukhang alipo nga pa yan, pagseselosan ko yan. Gosh, hindi ko gusto ang mood ko ngayon. I love you baby. I love you? How you get jealous? Buwang na to ginawa pang katatawanan ng pagseselos ko. Siya na ba ang asawa mo? Drin? Ang cute niya pala magselos. Sapato, bruha. By the way baby, she's my cousin. Inaasar ka lang niya kanina. Nahiya naman ako bigla sa inasal ko. Kasi naman ganyan kagandang babae, nakasama ng asawa mo, hindi mo ba pagseselosan? Hi hipag, sorry pinagtripan lang kita kanina. Effective naman, dahil nagselos ka. Mukhang nakajakpat sa itong manya kong pinsan. Hoy, grabe ka naman makadescribe sa akin. Pero nakajakpat talaga ako dyan sa misis ko. Hi, sorry din sa inasal ko kanina. Ang ganda-ganda mo naman kasi parang manika. Napapakamot ulo na lang ako sa hiya. I know right? Kidding. Yes baby, manika talaga yan. Chakadal. Or si Annabelle. Oh, shut up Drin. Alam mo sis, hindi mo kailangan magselos sa akin o kahit kaninong magaganda. Napakaganda mo rin naman kaya. Be confident enough. Kaya nga baliw na baliw si itong asawa mo. Kahit nung nasa Canada at France pa kami, ikaw lagi ang bukang bibig. Buong araw tulala ka iisip sa'yo. Hahanapin ka daw niya. Nag-blush ako sa sinabi niya. Kinilig naman ako sa asawa ko. Tama na nga yan, Hanilin. Masyado ka ng madaldal. Agad na ring nagpaalam si Hanilin dahil may mga kakausapin pa daw siyang tao. After ko makipaglampungan sa aking asawa, nagpunta na rin ako sa department namin. Habang naglalakad ako sa hallway, narinig ko ang mga pinag-uusapan ng mga marites. Nakita mo yung napakaganda at sexy na babae kanina na dumating? Yun daw talagang girlfriend ni Sir Drin. Oo nga, grabe ang ganda niya at mukhang may class. Ang tangkad pa, pang model ang height. Bagay na bagay sila. Napataas naman ang kilay ko sa pag-uusap nila. Walang ibang bagay sa asawa ko kundi ako lang. Hindi nila ako napansin dahil busy sila pag-usapan ng buhay ng iba. Malapit na talaga maubos ang pasensya ko ngayong araw. Gusto ko pang kumain ng apple mango na may asin at sili. Feeling ko mawawala ang inis ko pag nakakain ako noon. Masyado siguro ako maganda. Kaya napagkakamalan ang kabit ng ex-boyfriend ko pati ng sarili kong asawa. Asa naman ang hustisya doon? Samantalang ako ang legal. Pagkabalik ko sa station ay sinimulan ko na muli ang pag-aayos ng next project namin. Kay Berna sa mga tingin nila sa akin ay panguhusga. Yung parang naaawa sa akin. Akala mo naman kalilinis ng pagkatao. Yung member lang naman ng fans club ni Jenny at Elena yung ganyan. Hindi ata nila matanggap na laging for revise ang proposal nila. Napakaganda ng girlfriend ni Sir Drin, no? Parang diwata sa sobrang ganda. Walang panama yung ibang kabit lang dyan. Wala kasing napatol na iba sa kanya kaya nakiapid na lang. Ano pa nga ba? Wala na siguro natanggap sa kanya na matinong lalaki. Dahil naanakan na siya ng kung sino lang dyan. Sabay-sabay namang nagtawanan ang grupo ng mga malapit ng lumagpas sa langit dahil sa sobrang perfect. Sila din ang mukhang diwata. Si Diwata ng Pares, hinga na malalim. Pinili ko na lang muna na magbingi-bingihan. May araw din kayo sa akin. Masama ang pakiramdam ko ngayon kaya mas pipiliin ko muna na hindi sila patulan. Pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko sa harap ng computer ko at hindi na pinansin pa mga impakta. Grabe Mare, tingnan mo ang tigas na mukha. Parang wala lang talaga sa kanya. Nakukuha niya pang umakto na parang wala lang sa kanya. Hayaan mo, pag pumunta ulit dito yung girlfriend ni Sir Drin, sabihin natin yung kakapalan na mukha ng kabit na yan para matanggal na rin yan dito. Masamang impluwensya siya at nakakasira ng imahe ng kumpanya. Oo nga Mare, tama yan. Daig pa ang mga bata. Very immature. Mas lalo ko pang ipinakita na wala akong pakialam sa mga sinasabi nila para atakihin na lang sila sa sobrang inis sa akin. Ilang sandali pa, narinig ko na lang ang pagbukas ng pintuan. Hindi ko naman ito nilingon. Busy ako manood ng mukbang. Where's Raquel? Oh my Mare, dali, nandito ang girlfriend ni Sir Drin. Sabihin mo na sa kanya. Doon naman ako napaangat ang tingin sa pinanggalingan ng boses. It was my cousin-in-law, Hanilin. Agad namang hinarang ng mga kupal si Hanilin at mga feeling close.
Hi ma'am, diba ikaw po yung girlfriend ni Sir Drin? Grabe, mas maganda ka pa pala sa malapitan. Oo nga ma'am, wag na wag kang papayag na maago ang boyfriend mo na kung sino lang gold digger dyan. Marami nang nakatingin sa kanila at tila may inaabang ang mangyari. Napatingin din si Letty, Joe at Justine sa akin. Miski sila ay nagtataka kung sino si Hanilin. Ninitian ko lang sila at nagkibit balikat. Salamat sa pagpuri, marami talagang nabibiktima ang kagandahan ko. Oo, maganda ako pero hindi ko boyfriend yung manyakis yung amo, no? Tsaka may pinakasalan na yun at may 2 anak na sila. Ito ang boyfriend ko na sobrang gwapo. Sabi ni Hanilin, sabay yakap sa braso ng katabi niyang lalaki na gwapo rin naman talaga. Matangka din parang ang asawa ko. Napasinghap naman ang iba sa narinig. Nagtataka tila hindi naniniwala. Eh di don't, isampal ko pa sa inyong PSA marriage certificate namin ni Drin eh. Ha? Hindi nga ma'am. Hindi ka talaga girlfriend ni Sir Drin? At may asawa talaga siya? Hindi nga, magpinsang buo kami. Dinalaw ko lang siya dito kanina. May nakalimutan lang ako kaya ako bumalik. Anyway, nandito ba si Raquel? Yes ma'am, andun po siya. Agad naman akong hinanap ng mga mata ni Hanilin. Ninitian ko naman siya. Lumapit siya sa akin at bumeso. Kinuhaan naman siya ni Hunter ng bakanting upuan. Para tumabi sa akin sa Hanilin. Sis, buti na abutan pa kita. Siya nga pala si Papa Hunter ko. Ang yummy niya, diba? Pabulong na yung pagkakasabi niya sa huli. Natuwa naman ako sa kaharutan niya. Hi! Nakangiti kong bati kay Hunter. Hindi siya nagsalita pero ngumiti din pabalik. Malapit ng out mo, diba sis? Sama ka naman sa amin. Samahan mo ko mamili ng para sa mga pamangkin ko sa'yo. Sige na please. Ikaw ang nakakalam ng mga gusto nila. Nandito naman yung bodyguard ko. May taga-bitbit tayo. Gusto kitang samahan pero magpapaalam muna ako sa asawa ko. Kita ko sa gilid ng mata ko na nakatingin karamihan sa amin. Mga chismosa talaga. Akala siguro ng mga ito susugurin ako ni Hanilin para awayin. Parang mga hindi pa makapaniwala sa sinabi ko na may asawa na ako. Okay, sige, puntahan ko ulit ang asawa mo. Ipagpapaalam din kita. Sapakin ko talaga siya pag hindi siya pumayag. Natatawa naman ako sa inasta niya para siyang bata. Masaya siyang kausap at very down to earth. Swerte ko nagkaroon ako ng hipag na kagaya niya. Sana swerte din sa mother and father-in-law. Kumabog naman bigla ang dibdib ko sa naisip ko. Sana magawa din nila akong tanggapin. Or kahit yung mga apo na lang nila. Okay, ikaw bahala. Alright. See you later sis. Hinila naman niya agad si Hunter na nakatayo lang sa gilid. I think he really love Hanilin. Hindi lang talaga siya showy na kabaligtaran naman ng girlfriend niya. Bagay sila. Grabe sis, ang bait ng hipag mo. Mahinang sabi ni Letty. Napatingin ako sa paligid at nakita ko mga mata nilang tila nagtatanong. Wala naman akong kailangang i-explain sa kanila kaya bahala sila dyan. Isipin nila ang gusto nilang isipin. Basta ako ang gusto ko ngayon makakain ng apple mango na may asin at sili. Hay, naglalaway ako. Pagka-out ko nga sa trabaho, dumiretso kami sa Mall of Asia. Sasakyan na lang ni Drin ang ginamit naming 4. Ayaw kasing pumayag ng asawa ko na umalis ako na hindi siya kasama. Ayaw din naman pumayag ni Hanilin na hindi kami magkasama sa sasakyan. Gusto niya daw ako makakwentuhan habang nasa biyahe. Ang driver na lang ni Drin ang maghahatid ng sasakyan ni Hanilin sa bahay. Doon din kasi sila mag-i-stay ng isang gabi para makabanding ang mga pamangkin niya. Nagpahanap talaga ako kay Drin ng apple mango sa grocery. Tinakot ko siya na kapag wala siyang nahanap, magkahiwalay na kwarto na kami matutulog lagi. Natakot naman siya na mawawala yung pampatulog niya kaya bumili ng 2 box ng apple mango. Namili si Hanilin ng maraming educational toys, mga damit at kung ano-ano pa. Sinabay na rin ni Drin ng ibang groceries namin. Kinaumagahan, talaga namang poured at tamad bumangon ng person. Ang asawa ko naman hindi ako ginising, hinayaan niya lang akong matulog. Okay lang daw kahit hindi na ako pumasok. Sa totoo lang nakakatamad pumasok. Ang papangit kasi ng mga katrabaho ko. Pasmado ang bibig, syempre papasok ako no kahit nahihilo ako. Nandun yung gwapong mukha na gustong gusto ko lagi makita. Nauna na pumasok sa office ang asawa ko. May early meeting kasi siya. Pinahatid na lang niya ako sa driver pero ang gusto niya talaga wag na akong pumasok. Pagdating ko sa opisina may mga nagkukumpulan sa gilid. Kakaiba ang aura ngayon dito, parang may nangyari. Ses, naku buti na lang. Dumating ka, si Jenny at mga alipores niya sinisanti kanina ng asawa mo. Bungad sa akin ni Letty. Bakit daw? Anong nangyari? Pinatawag ni Sir Drin, si Jenny at I at yung member ng fans club mo. Pagbalik nila lahat sila umiiyak, lalo na si Jenny.
Nagmamakaawa talaga siya kay Sir at sa mga seniors natin na wag siyang tanggalin at hindi na daw uulit. Naawa naman ako sa itsura ng mga Brunhilda ngayon. Oo, naging masama sila ng pagtrato sa akin, pero hindi naman ako naghangad na masama sa kanila, lalo na ang mawalan sila ng hanap buhay. Pero siguro ito naging konsekwensya sa mga ginawa nila. Nagpatawag ngayon ng meeting para sa lahat. Kasalukuyan kami nandito ngayon sa meeting hall, kasama ang lahat ng empleyado. Maya-maya pa'y pumasok si Dean kasama si James. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nabalita niyo siguro nangyari kanina. Tinanggal kong ilang empleyado dito dahil sa pangbubuli kasama ng pagpapakalat ng mali at malisyosong balita at pananakit ng kapwa. Hindi ko ito tolerate ang mga nangyari at gusto ko maging aral sa inyong lahat yun. Hindi ko lang sila basta tinanggal sa kumpanya ko. Sinama ko sila sa blacklist sa mga ibang kumpanya para mahirapan sila mag-apply at hindi na nila magawa mga ginawa nila sa kumpanya ko. Kakasuhan ko din sila sa pag-leak ng sensitive information about sa products ng company. I have gathered all evidences including CCTV footage and conversations. I will make sure na rightful justice will be served. That's me. Huwag niyo kong subukan. This will be my first and last warning to all. Go back to work now. Tulala ang lahat sa sinabi ni Dreen. Grabe, nakakatakot pala magalit ng asawa ko. Ngayon ko lang nakita ang side niya na yan. Lumabas din agad si Dreen kasama si James habang tulala kami ay nag-play sa harapan ng isang video na nakuha ng CCTV. It was me and Jenny. Ito yung nagsabunutan kami sa restroom. May audio ang CCTV footage na yun. Kaya narinig kung anong pinagsasabi sa akin ni Jenny. Nataliwas naman sa sinabi nito si HR head namin. Nagulat ang lahat sa mga napanood. Na ngayon alam na nila kung sino talaga ang totoong masagwa ang ugali sa aming dalawa. Hindi ako natutuwa sa nangyari sa kanila pero deserve nila yun. Pero mas nagulat ang lahat nang bumukas muli ang pintuan. Bumalik si Dreen na may pagkaseryoso mukha. Hindi sila bumalik sa harap ng stage kundi pumunta siya sa likuran ko. And one more thing. This beautiful woman in front of me is my wife, Mrs. Raquel Samonte. Hindi ko siya kabit. She's my legal wife. So don't you dare mess up with her again. Ako makakalaban niyo. Sabi ni Dreen at kinuha ang kanang kamay ko para i-holding hands. Let's go baby. Pag-aya sa akin ni Dreen. Inalalayan naman niya akong tumayo. I'm so happy knowing na he's proud that I'm his wife at pinagtanggol niya ako. Mas lalo tuloy ako na in love sa mister ko. Pagdating sa office ni Dreen ay tinanong ko siya kung gusto ba niya magkape. Mukhang na-stress siya eh. Nakasandal siya sa swivel chair at nakatingala habang nakapikit. Pilya mode on. Baby, what do you want? Juice? Coffee or me? Kita ko naman ang pagngisi niya. Ayan na. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.